Samantala, sinusulong sa Senado na ibaba sa 10% ang kasalukuyang 12% value-added tax of VAT sa mga produkto. Epektibong paraan daw yan para mapababa ang presyo ng mga produkto at serbisyo, lalo na ang petrolyo. May unang balita si Mav Gonzalez. Maliban sa mga hilaw na agri-product at pagkain, halos lahat ng bilihin at serbisyo ngayon ay meron ng value-added tax o VAT. 12% agad ang patong sa presyo na pinapasan ng lahat ng consumer, mahirap man o mayaman. Kaya ang gusto ni Senador Bam Aquino, ibalik yan sa 10% na lang. Yan naman ang dating VAT talaga bago ito itaas noong February 1, 2006. Sa ganitong paraan, direktang bababa ang presyo ng mga produkto at serbisyo kabilang ang petrolyo. Yan ay para matulungan kahit ang middle class na ayon kay Aquino ay hindi nakakakuha ng direktang tulong mula sa gobyerno. May naunang panukala si Senador Mark Villar bago pa ang krisis. Ibababa rin nito sa 10% ang VAT pero pwedeng ibalik ng Pangulo sa 12% kapag inirekomenda ng Finance Secretary kung masyadong malaki ang kakulangan ng pondo kumpara sa gastusin ng gobyerno sa isang taon o projected deficit. Ang panukala naman ni Senador Loren Legarda, pansamantala lang ang pagsuspinde o pagbawas sa VAT sa produktong petrolyo. Yan ay kung isang buwan ang umabot sa $80 per barrel ang average na presyo ng Dubai crude o kung may deklarasyon ng State of National Emergency o Calamity at sobrang tumaas na ang presyo ng langis. Sabi rin ni Senador Amy Marcos, mas mainam kung VAT ang alisin imbes na excise tax. Sabi ko, aralin ninyo sana yung VAT. Sabi na, napakahirap niyan, may input-output. Ramdam ka agad sa gas station. Base sa pananaliksik ng GMA News Research, ang Pilipinas at Indonesia ang may pinakamataas na VAT sa buong Southeast Asia na 12%. Pinakamababa naman ang 2.5% VAT ng Timor-Leste, habang ang Brunei ni walang VAT. Hinihingan pa namin ng komento ang Department of Finance sa panukalang ibaba ang VAT. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na petroleum market lang ang makikinabang kung alisin ang VAT sa produktong petrolyo. You know, here's the thing with the VAT, especially the VAT on oil on petroleum products. The VAT on petroleum products, we are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo. And because of that, all the importations will have at the present VAT rate, we will get funds from extra funds from that. If we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez, GMA News.